Pakinggan naman natin mga kababayan, ito pong post ng News 5 about po sa sinabi nitong si Harry Roque. Mismong umamin, mga kababayan, ngayon ko nga lang din to nalaman, ngayon ko lang din to nabasa mga kababayan, at narinig na inisplok pala ni Harry Roque etong patungkol sa isa pang arrest warrant ni Duterte mga kababayan, or isa pang lalabas na arrest warrant laban po kay dating Pangulong Duterte. So sabi po dito, basahin po natin ha. Ayon po mga kababayan mismo dito sa News 5, eto daw. Ayon kay dating presidential spokesperson Harry Roque na tungkol sa kaso ng insentiment, yun yung nakalagay dito mga kababayan insentiment to sedition or inciting to sedition, ang inilabas umano na arrest warrant para kay dating Pangulong Duterte. So ibig sabihin may isa pa pala. Bukod pala po dun sa sinasabi at napapabalita na arrest warrant mga kababayan na galing po dito sa ICC na posibleng papalabas or inilabas na mga kababayan, meron pa palang dapat na harapin itong si Duterte kasi may isa pa pala pong arrest warrant na lumabas. Yun yung yung inciting to sedition na isinampa laban po kay dating Pangulong Duterte, at yan po mismo ay galing kay Harry Roque. Ano po sasabi pa dito? Ito daw. Yan. Nakatanggap din ako ng report mula sa isang reporter na may talagang warrant of arrest ang Presidenteng Digong, pero hindi galing sa ICC, International Criminal Court. Ito raw ay para sa kaso na insentiment to sedition or etong inciting to sedition sa ad ni Roque ngayong linggo, March 9. Sabi pa dito, sinampa ang naturang kaso ni Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, Chief Major General Nicolas Torre sa Department of Justice noong nakaraang buwan kasunod ng hirit ni Duterte na ipapatumba daw po yung mga senador, mga kababayan. So ngayon kung titingnan yung mabuti, inisplok ni Harry Roque na meron pa pala nakakaharapin etong si dating Pangulong Duterte bukod po dun sa napapabalita mga kababayan na arrest warrant na lumabas na or papalabas pa lang galing dito sa ICC. So ngayon kung titingnan po nating mabuti, kaya pala mga kababayan, gano'n na lamang po katindi etong pagdepensa ng mga vlogger mga kababayan ni Digong at sinasabi na fake news daw. Na fake news daw mga kababayan yung inisplok ng Rappler patungkol daw po dun sa dun sa patanong na lumabas na etong arrest warrant ni dating Pangulong Duterte dyan po sa ICC. Pero bukod pa pala doon, meron pa palang ganito. May kakaharapin pa pala si Duterte na panibagong arrest warrant mga kababayan dito po mismo sa ating bansa. So sabi ko nga po sa inyo mga kababayan, magsusunod-sunod na yung kalbaryo nitong mga Duterte mga kababayan, pamula kay Sara, kay Digong, at dun sa iba pa mga kaalyado nila, magsusunod-sunod na po yan. At bago nga matapos siguro etong 2025 mga kababayan, baka makita po natin na pinagbabayaran na nila yung kanilang mga kasalanan. So kung titingnan yung mabuti mga kababayan, mismong sa kay Roque nanggaling na may nabalitaan siya, may nalaman siya na may warrant of arrest pa pala etong si Duterte na papalabas or lumabas na laban po dito kay Digong. At ito po ay may kinalaman mga kababayan dun sa sinasabi na inciting or insentiment to sedition mga kababayan. Ano po, at yan po mismo ay ayon kay Harry Roque. So ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito po sa isa pang topic na nakita po natin na kung saan ayon po dito mga kababayan sa News 5 Everywhere, may inilabas po silang balita at dito makikita nyo kung paano magpaawa etong si Duterte sa mga OFW dyan po sa Hong Kong. Patungkol po dun sa nabalitaan niya, yung patungkol mga kababayan sa paglabas nga ng arrest warrant galing po sa ICC. Di umano. So ngayon ito i-play po natin. At ang pamilya ng magkapatid, nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Nasa Hong Kong ngayon ang mag-amang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte para sa isang Thanksgiving event. Sa gitna niyan ng inilabas umano na arrest warrant ng International Criminal Court o ICC laban kay Digong. Unang nagsalita si VP Sara sa Southern Stadium sa Wan Chai. Giit niya hindi siya mag-e-endorso ng kandidato dahil na scam na raw siya noon. Hindi daw mag-i-endorso ng kandidato pero ini-endorso si Kibuloy mga kababayan. Diyan ka naman magaling. 'Di ba? Hindi daw ini-endorse, hindi daw siya mag-i-endorso ng kandidato kasi baka ma-scam na naman daw.
Ano po, baka ma-scam na naman daw ang taong bayan. Pero ini-endorso niya yung isang kandidato na may matinding aligasyon ng panghahalay ng mga kababaihan, mga kabataan at pangbabasto sa mga kababaihan at pagkakasangkot sa human trafficking. Abay, napakagaling. 'Di ba mga kababayan, ayaw daw mag-endorso pero nag-endorso ng tao na di umano walang kakwenta-kwenta. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Na-scam na ako, nabudol na ako. Pag tumingin tayo ng kandidato, tingnan natin kung ano yung promises. Wait lang mga kababayan. Para may nakita ako dito, ano nga lang natin ng konti. Dahil na scam na raw siya noon. Hindi, tingnan nyo mabuti mga kababayan ha, yung mga nanonood kay Sara Duterte dito. Na-scam na ako, nabudol na ako. Pag tumingin tayo ng kandidato. Baka ano yan? Baka Marcos loyalist yan. Anyway. Tingnan natin kung ano yung promises na ginawa niya o sinabi niya noon. Tapos, tingnan natin, binigay ba niya yung kanyang promise? Samantala, pinabulaan na naman ng dating spokesperson ni Digong na si Harry Roque ang ini-issue na arrest warrant ng ICC laban sa dating Pangulo. Pero anuman daw ang mangyari, handa raw tanggapin ni Digong ang kinahihinatnan niya. Ang balita ko, may warrant daw ako. Yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga Bakit ko ginawa yan? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Yan yung sabi ni Duterte mga kababayan. Nabalitaan niya daw na may lumabas na arrest warrant galing daw po sa ICC. Pero yun daw po mga bagay na yon, matagal na niyang alam kasi alam naman na niyang matagal na hinahabol siya ng ICC. Pero yun daw pong ginawa niya para mapanatili yung katahimikan dito sa ating bansa at para mailigtas daw yung mga kabataan. Di ba mga kababayan, paano naman yung mga kabataan na binawian ng buhay ng mga panahon na yon? Yung mga batang inosente na nadamay at walang kinalaman sa issue ng ipinagbabawal na bato. Hindi mo tatanggapin o i-accept yung pananagutan nun? Di ba mga kababayan, lalo na. At pulisiya po niya yon. Imposible namang hindi niya tanggapin yon. Pulisiya po niya yon. Imposible namang hindi niya panagutan. Kaya nga mga kababayan, kung tutuusin, may kailangang harapin. Etong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, may kailangan siyang panagutan at dapat niyang panagutan yon. Kung sakali man mga kababayan, ipagpalagay natin na totoo yung sinasabi ng Rappler at ng People's Tonight na may lumabas na talaga na arrest warrant galing sa ICC, kailangan niyang harapin yon at kailangan niyang panagutan yon. At kailangan niya ring harapin yung mga arrest warrant na lalabas sa mga kaso na isinampa laban sa kanya dito sa ating bansa. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo kung ikulong tayo. Nagpaawa na. Sa pahayag naman ni Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz, handa raw sila sa anumang mangyari hinggil sa Yan, dyan ang gagalaite mga kababayan, yung mga DD-shit. Galit na galit sila dito kay Secretary ng PCO Jay Ruiz kasi nga, naglabas daw po mga kababayan ng ganitong statement. Etong si Secretary ng PCO, Jay Ruiz. Sabi kasi dito mga kababayan, we've heard that an arrest warrant has been issued by the International Criminal Court against former President Rodrigo Duterte for crimes against humanity. The government is prepared for any eventuality. Yan po yung sabi dito. So ibig sabihin, sinasabi dito mga kababayan ni Secretary Jay Ruiz na naririnig nga niya yung about dun sa paglabas ng arrest warrant mula po sa ICC na kung saan ay inisplok mga kababayan ng Rappler at saka po ng Pilipinas Tonight. So ngayon, kung titingnan nyo pong mabuti ang sinabi pa dito, kaya nang gagalaite yung mga taga-suporta ni Digong, nakahanda daw ang gobyerno. Nakahanda ang gobyerno ni PBBM sa kung anuman ang mangyayari. Kung sakaling padaanin ng Interpol mga kababayan,
and then ibagsak sa DOJ, i-implement sa ating mga law enforcer mga kababayan, at ibigay kay Duterte yung arrest warrant, nakahanda yung ating gobyerno. Ibig sabihin, handang makipagtulungan ang gobyerno ni PBBM. Taliwas po mga kababayan sa mga lumalabas na balita noon na hindi papayagan ang kahit na sino mang dayuhan at banyaga na mag-imbestiga dito po sa ating bansa mga kababayan. Pero sabi ko nga po, hindi rin maiaalis na may pananagutan tayo at responsibilidad at obligasyon dyan po sa Interpol. Kaya kahit anong sabihin ng mga taga-suporta ni Digong na bakit nakikipagtulungan yung ating gobyerno dito po sa Interpol mga kababayan, dahil nga doon sa arrest warrant na ilalabas ng ICC na padadaanin sa Interpol, may obligasyon po tayo sa Interpol at napakinabangan po natin ang Interpol dahil nga kung matatandaan nyo nung panahon na nagtatago etong si Tebes dyan po sa Timor-Leste mga kababayan, Interpol po. Sa pamamagitan ng Interpol, nahuli etong si Tebes. So ngayon, kung si Duterte, kung sakaling si Duterte naman mga kababayan, ang huntingin ng Interpol, kailangan natin makipagtulungan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Arrest warrant. Sabi naman ng palasyo, wala pa silang kumpirmasyon kung may inilabas ng arrest warrant kay Digong. Pero sakaling kailanganin daw ng tulong ng Interpol, obligado raw ang ating pamahalaan. Diba? Sa ibang balita, pumalo sa mahigit 10 milyong commuter ang gumagamit. O yan mga kababayan ibang balita na to Maliwanag naman, handa ang gobyerno ni PBBM na makipagtulungan sa Interpol kung sakali na i-implement yung arrest warrant mga kababayan dito po kay dating Pangulong Duterte. So napakagandang balita niyan kasi unang-una bukas na bukas ang gobyerno ni PBBM na makipagtulungan sa gagawing hakbang mga kababayan ng ICC at saka po ng Interpol. Uulitin ko mga kababayan na andudun pa rin yung stand ng ating gobyerno na hindi sila makikipagtulungan sa ICC, pero kapag pinadaan na ng ICC yung arrest warrant dito sa Interpol, obligado po tayo makipagtulungan. Kasi baka mamaya sabihin ng mga basher ng gobyerno ni PBBM, akala ko ba hindi makikipagtulungan sa ICC? Bakit tatanggapin yung arrest warrant galing sa ICC? Sinasabi nga po natin dito, kapag pinadaan ng ICC sa Interpol, ibang usapan na po yun. Dahil may obligasyon tayo sa Interpol.